Nag-iisip ako sa buhay ko kung ano ang pwede kong gawin na maghanap buhay, yung nakakatulong sa sa pamilya, sa pag-aaral ng mga anak ko. Kasi yung asawa ko, minsan may trabaho, minsan wala. Kaya, total, marunong naman akong manahi. Kaya, nag-isip ako kung ano yung mas magandang pagkakitaan na nasa sa bahay lang ako, pero kumikita. Kaya nga nung minsan namin nakita ako na gumagawa ng basahan, ginaya ko. At naisipan ko nga na bumili ng makina hanggang sa ako nagbabasahan na. Mula nang maliliit pa ang mga anak ko hanggang ngayon may apo na ako, eto pa rin, nagbabasahan pa rin ako. Kasi ang paggawa ng basahan, walang kupas. Talagang ikaw ang magsasawa na gumawa ng basahan. Kaya hanggang sa ngayon, kahit ako'y over 60 na, kaya ko pang manahi. Kaya ko pang kumita. Kaya hindi ako tumitigil ng pagbabasahan sa araw-araw. Parang nga tuloy na ang minsan. Parang ayaw ko ng, hindi ako kontento ng walang ginagawa sa loob ng isang araw. Gusto ko, palagi akong maaasahan na kakapirahan. Kaya kahit sa ganitong paraan, kakaraos kami. At may nalilibang na ako, hindi pa ako naiinom. Kumikita pa. Kahit medyo mahirap ang gumawa. Kasi ang pagbabasahan, kaunti lang ang puhunan. Kaya dito ako nagawi. Pati mga anak ko, tinuruan ko manahi. Kasi sabi ko, makatapos man kayo o hindi, meron kayong hanap buhay. Kaya ngayon, ang mga anak ko, ang mga trabaho naman, awa ng Diyos, kahit papaano. At saka, nakakatulong din sa kanila yung tinuro ko sa kanila. Kaya maganda talaga, kailangan talaga sa tao. Sipag, tiyaga. Kung hindi ka nagsipag, gutom ka. Kaya kahit papaano, tuloy-tuloy ang buhay. Kahit papaano, mamuhunan ka lang ng konti, kikita ka na. Kahit sabihin man nila na basahan lang ito, basura ito, magandang hanap buhay kasi hindi siya inuutang, kas-to-kas, malakas pagkakitaan ng mga nagtitinda at saka ng mga nananahi. Kaya kumbaga man, huwag na lang kayong patumpik-tumpik sa buhay. Mahirap ang patumpik-tumpik sa buhay. Kailangan talagang kung ano yung gusto nyo, ipag-pray nyo lang. Kasi ito ang hiningi ko talaga sa Panginoon. Baby ko, penga kong pang-ibabaw. Kunin mo yung isang yung isang malaki. Nasaan ba yung mga tela? Ay, yung nasa plastic dito sa ilalim. Naaalagaan ko na ang mga anak ko. Nakakatulong pa sa pamilya. Lahat magaan. Ayun, nasa yung plastic. Tingnan mo doon yung plastic.
May mga pang-ibabaw. Mamuhunan ka lang. Ay, huwag mo muna ito, baby ko. Wala akong pang-ibabaw. Palitan mo na lang yun. Magpahingi ako ng may pang-ibabaw. Kaya huwag niyong ikahiya ang pagbabasahan. Maganda itong pagkakitaan. Hindi kagaya dyan ng iba. Minamaliit ang pagbabasahan. Huwag mong maliitan ang pagbabasahan. Magandang pagkakitaan ito. Mula noon, ilang taon na ako, 20 years na ako nagbabasahan hanggang sa ngayon. Kahit matanda ka na, kumikita ka pa. Yan ang kagandahan ng nagbabasahan. Kahit medyo mahirap-hirap, wala naman hanap buhay na madali. Lahat naman ng trabaho mahirap. Pero ang kagandahan nga lang ng nagbabasahan, nasa bahay ka lang, naalagaan mo pa ang anak mo, mga pamilya mo, naalagaan mo pa ang pati bahay mo, nakakapaglinis ka pa. Kahit nasa sa bahay ka lang, kumikita ka. Hindi mo na kailangan lumabas kasi yung kasama ko naman sa buhay, siya ang nagde-deliver, siya ang nangangambas, nagde-deliveran, siya ang namimili ng lahat ng kailangan ko. Ako dito sa bahay, tahi lang ng tahi. Kaya sana yung mga walang ginagawa dyan, kahit paano, hinggan nyo kayo sa pagsisikap ko. Ito na ito mabuhay ng pamilya ko, pagbabasahan. Kaya proud ako kahit sabihin nilang basura ito. Dito ako kumikita. Dito ko nabibili ang gusto ko. Nakakabili ako ng mga kinatong bago. Kaya, hindi ko pinili ang pagbabasahan ako. Kailangan tayo din natin sa buhay. Nalakas pa tayo. Huwag tayong mamalimos hanggat kaya natin, magtrabaho tayo. Kasi yun ang kailangan natin. Para sa akin, hindi naman sa totoo lang, hindi naman nakakahiya. Mas nahihiya pa ako yung mamalimos kaysa magbasahan. At least ito. Pera na. Kaya maganda. Ito na ako tumanda. Plus pa lang ako nang nag-umpisa. Ngayon, sobra 16 na ako pero
dyan, huwag tatamad-tamad. Sikap sa buhay. Pati mga anak ko, o hindi sila ng basahan pag medyo kulang ang kulang ang allowance. Manahilan sila ng basahan, ipadilibre sa papa niya. Kahit pa paano, may pandagdag na. Konting kawalaan sa buhay na malimos. Mag-isip kayo ng maganda na kung anong kaya nyo, kung anong gusto nyo maging sa buhay. Nakikita kayo sa malinis na paraan. Meron kasing taong ganyan eh. Kaunting wala lang sa buhay, ang takbo ng utak, mamamalimos. Huwag ganun, pwede lang. Mag-isip kayo ng pwede kahit hanap buhay, basta malinis. Kayong nangyaya, basta malinis na hanap buhay. Pwede lang ang buhay. Totoo naman sabihin ko. Talagang natutuwa sa basa. Dahil ako, trabaho ng trabaho, isal din ang isal. Eto, binibigay niya. Yan yung ginagawa niya. Maging masipag lang kayo sa hanggat maaari ito ginawa ng masama. Kayo isip, isip ng mga pwedeng gawing trabaho sa buhay. Basta malinis na trabaho at pagpapalagi. Huwag kayo basta-basta ganito lang. Okay naman. Una, kahit lang na. Pero ngayon, hindi na. Tinitingala nila kami kasi pinaipundar na ako kahit pa paano. Wala kang ipinupundar, ganyan. Laban. Laban ng Diyos. Nakaraos. Ito. Pag naaalala ko, umiyak lang ako. Yung nilalait kami ng kapitbahay namin, pati mga anak ko. Pero ngayon, proud na ako. Kasi sa pagbasahan namin, kami, kapag-tutay ko kami ng bahay. Kaya wala nang pagdalain.
ganyan ang mga tao. May nakita pa ulit kahirapan ng mga kapwa. Pag-iitip. Nag-iingat ka na nga, ibabagsak ka pa. Pero salamat kasi yun ang naging lakas ng loob ko para magsikap. Sa kanila, sabi nilang basura yung bahay namin, gagawin ko nila. Kaya sa ngayon, ginawa ko nga itong bato. Kaya salamat sa Panginoon. Tapos na kami ngayon, okay na. Hindi na kami nilalait ng mga kapitbahay namin. Sana. So, kung ng iba dyan, yung ginawa sa amin ng kapitbahay namin. Yung bahay namin ibasurahan. Inutusan pa yung mga anak ko na yung basura nilang pinagwalisan. Dahil sa bahay namin kasi basurahan na daw yung bahay namin. Kaya ganyan lang talaga ang buhay. Lahat ng mga tumisip. Nagsipin lang ako. Pero ngayon, wala nang paglalait nila. Sinisipin ko sila niya kasi bawas-bawasan naman yung bigat ng kalooban ko sa nangyari sa buhay ko. Ay, proud na ako. Sa buhay ko na, kaya ko pa rin. Sa panahon, asawa ko. Naalala ko ang nangyari. Talaga. Iyak na lang. Sabi ko nga, ganun pala ang tao. Nakikita kang naghihirap. Naiitin ka. Nakikita kang umaasenso. Kaiinitan ka. Hindi nila nakikita yung mga pagsisikap ng kapwa nila para maiayos ang buhay. Kaya sana yung iba dyan, pag ganyan, anong klase ng hanap buhay ng isang tao, igalang na lang. Huwag kang laitin. Sinasabi ko sa mga anak ko. Ay, Diyos ko. Kaya ang ginagawa ko, umiyak na lang ako sa Panginoon. Hanggang nagkaganito na nga kami ngayon. Tapos na buhay ko.
Papatayin ko na? Katin mo muna. Alin? Yung video.